Nako, for sure, hooked rin kayo sa issue na to. Nag-viral nga ang video sa loob ng session hall ng kamera kung saan isang lalaki ang nanonood sa kanyang cellphone. Sa social media post ng pahayagang Daily Tribune, isa raw itong kongresistang nanonood ng isabong umano habang nagbobotohan para sa speakership ng kamera. Pero itinanggi ng viral na kongresista na si AGA Party List Representative Nicanor Briones na nagsasabong siya. Paliwanag niya, may natanggap siyang mensahe mula sa pamangkin niya na iniimbitahan siyang maging sponsor sa isang derby o sabong. At yun daw ang pinapanood niya nang kunan siya ng video nang di niya alam. Sabi pa niya, sino man ang gumawa sa akin noon? Sino nag-video at gumawa ng fake news na ako'y nanonood o online sabong? Eh, hindi ko alam kung anong iyong motibo. Pero tapos na ito, ako pinaliwanag ko lang yung party ko. Kung ano man ang motibo mo, pinatatawad na kita. Ang akin lamang masasabi, huwag mo nang uulitin dahil baka sa susunod, makakulong ka na. ay, forgiven naman pala. Ano nga bang sinasabi ng batas tungkol dito? Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, era pa man naman ng vlogging at pagko-content ngayon. Kahit saan kaya tumingin, may nagvi-video. Kailan ba masasabi na may paglabag na sa Data Privacy Act? Lalo hat po ba nang mahahagip halimbawa sa vlog ay kailangan hingan ng consent bago i-upload? Well, ayon na mismo sa National Privacy Commission o NPC, ang pagkuha ng picture o video at pag-post nito online na walang consent ng subject ng picture o video na yan, may maaaring maituring na unauthorized processing ng personal information ng isang tao na ipinagbabawal nga ng Data Privacy Act. Ito daw ay dahil lalabag ito sa ating right to privacy na garantisado ng Constitution. Of course, marami nagsasabi na kapag lumabas ka na mula sa privacy ng sarili mong pamamahay at nasa public space ka na, wala na daw dapat expectation of privacy dahil you're out in the open. Pero ayon na nga sa National Privacy Commission, kahit na nasa public space ka, ang karapatan o right to privacy ay hindi nawawala, lalo na kung ang pinag-uusapan dito ay hindi lamang ang pagkuha ng iyong litrato, ngunit lalo na nga kung ito ay mapopost pa talaga sa internet. At dahil nga ito ay sakop ng Data Privacy Act, masasabi din na may remedy ang taong subject ng pag-post na ito na ipabura, ipatigil o ipa-take down ang post na walang permiso. Ito ay kanya rin maaaring mag-file ng complaint sa National Privacy Commission. Of course, kung isang litrato ay may epekto na magmumukha kayong katawa-tawa o nakakasirang puri o reputasyon ninyo, maaari din itong maging kaso ng cyber libel na mas malupit ang penalty sa ilalim ng anti-cybercrime law natin kaysa sa ordinaryong libel sa ilalim ng revised penal code. Alam naman natin kung gaano kasi kabilis at kalawak ang reach ng internet, kaya't kung may masamang balita o libelous material laban sa inyo, napakabilis at napakarami din ang makakakita nito. Of course, sabi nila kung ang focus naman ng picture ninyo ay yung scenery o kayo at nahagip lang, baka naman daw hindi yan sakop ng Data Privacy Act. So, it depends. Attorney, halimbawa gaya sa viral video na nakatalikod at hindi masyadong makilala sa video ang kinuna ng palihim, pwede ba itong basta-basta i-upload? Well, kung ako ang tatanungin ninyo, kung hindi naman makikilala o ma-identify ang taong nasa video, di wala namang privacy na na-violate dahil hindi naman kayo nakilala at hindi nakikilala ang taong pinupuntirya. Para lamang blind item yan sa mga chismis column. Kung ito chismis ba na walang pinapangalan ng tao, maaari bang kaso ng libel o paninirang puri? Walang kaso kung hindi naman malalaman kung sino ang pinagchichismisan o sinisiraan. Although palagi nating sinasabi, kahit na blind item pa yan, kung merong mga clues at madaling malaman ng identity ng tao, well, pasok pa rin yan, paninirang puri pa rin yan. Ganon din sa mga litrato o video, pwede ba itong basta-basta i-upload? Kung hindi nga naman ma-identify ang tao, walang masasabing violation ng kanyang right to privacy. That being said, gusto ko rin lamang i-emphasize na kung ang taong involved ay isang pribadong tao,
poprotektahan natin ang kanyang right to privacy to the max, kumbaga. Pero kung ang ating mga public at mga government official ang involved, palagay ko naman, ibang level ang mga yan. Unang-una, huwag masyadong maging sensitive. Huwag masyadong maging balat sibuyas. Tandaan po natin, public office is a public trust. Public office requires transparency. So kung ang mga litrato ay tungkol sa inyo, habang kayo ay in the performance of your duties, huwag masyadong magalit kapag na-upload ito. So medyo mas mababa siguro ang right to privacy ng mga government officials natin. Of course, kung ang mga litrato ay tungkol sa totally private matters, parang ordinary citizen lang dapat siya. Pero kung konektado to sa kanyang public functions, sa kanyang ginagawa, hindi ginagawa, or hindi tamang paggawa ng trabaho, well, siguro the public has a right to know, di ba? Kung nagsasabong habang nagtatrabaho, mapapaisip ka talaga. Ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me. Ask Attorney Gabby. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.